Part ng video ni Profesora Contreras kung saan binakbakan niya dito si President Duterte at itong si Sara Duterte kung saan itong ginagawaan niyang pambibilog ng ulo at tinawag niya isa itong lalo na dito sa pahayag niya na parang nagsisinungaling dahil nga itong si Sara Duterte niya ay nangako na hindi tatakbo at hindi lang isang beses niya ito nangako si Mayor Sara Duterte na hindi tatakbo at kinalaunan ay tumakbo din at sabi ni Tonton Contreras itong si President Duterte hindi lang naman isang beses nangako na ito at hindi rin natutupad yung mga pangako ni President Duterte. So pareha daw sila na mga sinungaling. Panoorin niyo itong diskusyon ni Professor Tonton Contreras mga kabanat, no? Sinikap ko na lang ito na i-record kasi gabi na. Kasi pag i-review ko ito mga matagalan ako. Halos kasi 18 minutes din. At habang nag-re-review ako, inire-record ko na lang para diretso ko na ito mamaya ipakita sa inyo. So ito na. At panoorin niyo ito. Comment kayo sa baba kung anong reaction niyo dito. The candidate, becomes ill. That he could not or she could not continue running for office. Or kaya na-disqualify. Pero yung siya ay palitan ng deliberate na may ilalagay muna pansamantala habang may ginagawa pang mga pagririgo doon o para lang bilugin ang ulo ng tao. Hindi ganyan ang ibig sabihin ng substitution. And it is this family, this political dynasty that has made it as if it's something that can be used as a strategy. For me, that is something that is unacceptable. Na parang pinaglalaroan niyo ang batas. Na andun na ako na hindi nakalagay doon na dapat ganito lang, hindi pwede yung ganito. Pero alam naman natin, yun ang intent. Yun ang intent ng law. Yun ang intent ng rule na yan, ng substitution rule. It was not meant to be used as a strategy to deceive and go around the deadline for filing of candidacy. Because there is a deadline for filing of candidacy. The deadline of which was already long time ago, weeks ago. Ay nagpapauso na ito, so ganyan pala mangyayari yung November 15, which is supposed to be the deadline for parties to change their candidates if something happens to the main candidate. And of course, there is still also that substitution that happens even until 12 noon of the election day, but this is reserved for people who actually die. And that is why or na-disqualify. Kaya pero pwede lang pumalit sa kanila pag sa midday na nung election day, nung May 9, 2022, ay yung kamag-anak lang yung kaapelido. May mga rules naman tayo. Ay, ganun pala yun. So ito at the outset, gusto sabihin hindi nadi-distress ako dyan. It is so uncomfortable. Pwede si... It is offensive, to say the least, that we're being played around. Now, you may see that why hindi may background na ando na mukha ni Bongbong Marcos. Kasi maaaring magkaroon ng implikasyon sa kandidatura niya itong nangyaring ito. Tama. Kasi po, pwedeng mangyari itong mga posibilidad na ganito Okay? Na pwedeng Sara Duterte will not run anymore. Period. That could happen. That's a possibility. Talagang ayaw niya nang tumakbo. Kahit mayor, ayaw niya na. I'm not saying that will not happen. It could happen. Number 2, she's running and she's going to run for vice president, and Bongo, na maalam si Bongo, Bongo will step down. But before that to happen, Sara will have to first take her oath as member of PDP Laban. Kasi pwede lang pumalit kay Bongo ay taga-partido niya. Yun ang rule. May role pala si talaga. Sara ay humpong ng pagbabago ang party niya. So, bantayan natin kasi kung within this next few days, Sara will take an oath as member of PDP Laban, then alam na natin kung saan papunta ang direksyon ng kwento na ito. That will not have any effect on Bongbong Marcos. In fact, it might help Bongbong because Bongbong can have now Sara as his running mate. So it's going to have this dream team of a Marcos Duterte tandem. Okay? Diba ang saya-saya? Ngayon, pwedeng mangyari na si Sara Duterte will run for the president. Pwede yun. Para mangyari yon,
kailangan din niyang manumpa as PDP laban, tapos si Bato naman ang aalis at papalitan niya. However, this scenario is a bit problematic for the simple reason that it will now have implications on Bongbong Marcos' candidacy. Magsasabo ngayon si Sara at si Bongbong. Okay? Pero bago muna yan, alam niyo, nangako si Sara ngayon sa tatakbo kapag presidente. Ito na, panoorin niyo. Kung tatakbo siya, magiging issue yun. Na hindi lang isang beses mo sinabi, ni-reiterate mo pa ulit-ulit na hindi ka tatakbo pagka presidente. But of course, people lie, people hindi tinutupad ang mga pangako, at ang pamilyang ito, lalo na, alam naman natin si Pangulong Duterte, ilang beses na bang nangako na hindi naman susunod. So, pinauuso na rin niya. And hindi silang kauna-unahan o kauli-ulihan politiko na magsisinungaling. Okay? Sanay na tayo dyan. Pero still, it will become an issue because you even said that you're not going to run. Sara even said that she's not going to run for any national position under PDP laban. Okay? So, marami ng pagsisinungaling ang kailangan i-justify doon. But like I said, for loyal voters, for blind voters, for diehard voters, lying politicians is not an issue. It's almost like something that is already given, which is really a problem, lalo na ng mga taong ayaw na mga taong nagsisinungaling. Tinitira natin si Lenny sa kanyang pagsisinungaling, tinitira natin si Bongbong sa kanyang pagsisinungaling din. Tinitira ko rin, criticize ko din si Isko dahil maaring nagsinungaling siya nung sinabi niya na siya ay middle class, kahit may 17 million siya. So, I do not tolerate liars among politicians. Of course, some people might not consider it as important. For me, it's important. Okay? Now, so, magiging problematic ang bandaan ni Bongbong Marcos sapagkat si Bongbong Marcos ay kumakandidato din magka-presidente at nakaset up ng kanyang campaign machinery. Nakita naman natin na ng show of force. Nagkaroon ng show of force yung kanyang Red Wave ng mga motorsiklo, ang haba-haba. Nakita natin sa Ilocos, sa Tarlac, diba? Tinapatan nila yung caravan nila, yung pink caravan. So, meron na makinarya, nagtatayo na siya ng kanyang mga campaign manager. Headquarters. So, Bongbong Marcos is definitely running. But if he's going to run for president and Sara Duterte will run for president, for me, it's going to be foolish for this two. Okay? To run against each other. Alam mo kung bakit? They were going to take votes away from each other. Ngayon na mamayagpag si Marcos, si Bongbong sa survey, lalo yung huli na kinilak ng Manila Times, so wala akong kinalaman na kahit ako columnist ng Manila Times. 68%, ang laki nun. Pero marami doon ang Duterte supporter. So pag tumakbo si Sara, hindi natin alam kung ilan yun. Kung ilan ang mababawas doon. Diba? Kung ilan ang mababawas doon, kung hahatiin nila yun. At baka may chances pa na yung ibang kandidato, mauhusan pa sila sa bandang huli. So, pagsusugal yan. Okay? So, para tumakbo si Sara pagka-presidente, maaring ang dapat mangyari, si Bongbong dapat mag-slide down sa vice president at siya ngayon ang papalit kay Bongo. Pero para mangyari yon, kailangan muna siyang pumayag na mag-slide down at kailangan muna niya mag-resign sa Partido Federal. Mm-hmm. At kailangan manumpa sa PDP laban. Sapagkat hindi siya pwedeng pumalit kay Bongo as pero ano pala to? Hindi pwedeng, hindi pala, vice president ako. Kailangan mo muna may palitan. Kailangan mo na mag-substitute si Bongbong to someone, and that's probably Bongo. But under the rules, ang pwede lang pumalit kay Bongo ay kasali din sa PDP laban. May ibang partido ni Bongbong, so kailan niya manumpa sa PDP laban. Pareho sila dapat ni Sarang manumpa sa PDP laban. So tingnan natin kung ano yung mangyayari sa ngayon. Diba? So anyway, ako, binabagit ko lang yung mga senaryo na yan, not because I approve it. In fact, I do not like it. In fact, the more that I don't like this dynasty. Kasi parang nilalaro na lang tayo, pinaglalaroan tayo. Pero ano naman ang magiging implikasyon niyan kung sakali man na magkaroon ng Marcos-Duterte tandem or Duterte-Marcos tandem? Nagiging malakas yan, inaamin ko. It's going to be formidable. If they run against each other,
then hihina sila ba? Yun magiging weak sila. I'm not saying that they're going to lose. Well, one of them will lose pag maglabanan sila. Okay? And right now, ayon sa mga surveys, mas lamang si Bongbong kay Sara. Kahit sa survey ng DG Voice, Bongbong mas lamang kay Sara Duterte. At maraming negative na pumapasok ngayon sa Duterte family. Yung mga lumalabas na issue ng korupsyon, parmali, etc. At lalo na itong huli na drugs. Nadamay ang pangalan nila doon sa nangyaring drug raid sa Davao. You know, dahil yung assistant ni Sara ay isa sa mga nahuli at tinanggal niya na nga. So maraming issue na pwede mag-weigh down kay Duterte, kay Sara. You know, pero pag magsama sila, it's going to be a formidable force. Sabi nga na iba tapos na ang boxing. Well, it's too early to tell, but indeed, there's a basis. It's a formidable alliance of the Marcos and the Dutertes. The Marcos is of the North and the Dutertes of the South. Parang ng Game of Thrones, the King of the North and the Queen of the South. So, it's going to be really a tandem that is a tandem to be. So, anong nangyayari ngayon? Kung tatakbo at ito na naman, si Rodrigo Duterte nag-iisip na tumakbo as senador. Diba? May sasubstituten siya siyempre para tumakbo siyang senador. Uso nga pamilya nila eh. Okay? Pag maging senador si Duterte, anong chances na maging Senate President siya? Malaki. At si Gloria Macapagal Arroyo, na kaalyado nila, tumatakbo ulit pagka-congresswoman ng Pampanga. Posible din maging speaker si Gloria Macapagal Arroyo. So can you just malakas control Bongbong Marcos for president, Duterte Carpio, Sara Duterte Carpio as vice president, Rodrigo Duterte as Senate president, hawak nila lahat, and Gloria Macapagal Arroyo as speaker of the House of Representatives. Hawak nila lahat. Of course, to the loyal DDS and the Marcos loyalists, this is heaven. But for people, including myself, it's another 6 years that I don't like to see. Parang hindi na tayo nagbago. Hindi tayo nag-evolve. At itong posibilidad na to, possibility itong mangyari. Maaari nga magbago lang dito, mabaligtad na si Sara ang presidente, si Bongbong ang vice. Hindi ko sinasabing sure na sure mangyayari to, but this is a possibility. But this possibility that I do not like is now a possibility. At kaninong kasalanan ito? Isa lamang masasabi ko sa inyo. Kasalanan niya ni Leni Robredo at ng kanyang mga kakampo. Para sabihin niyo, galit na naman si Prof. Leni. Unfair yan. Suriin natin kung bakit. Yan. Good Leni was the one who started the Unity Caucus. She was the one who came out and say, I want to unify the opposition, the anti-Marcos and anti-Duterte forces. In fact, she was the one who physically went around. Kinausap si Isko, kinausap si Manny Pacquiao, kinausap si Ting Lacson. Diba? Para mag-isa sila. Pero, inabandon na niya yon. Bigla na niyang binitawan at siya pala itatakbo din. At hindi lang nasatisfied pag-abandon na. Her campaign, and her kakampings savaged and attacked other candidates, specifically Isko Moreno. Carpio pa. Why? Because it is Isko Moreno who, based on surveys, is the one who is having the chance of winnability. Hindi naman siya. So dahil siya kakandidato, yung pinakamalakas sa oposisyon, yun ang kanyang binira o tinira ng kanyang mga... Ano bang nangyari? Concerted. The moment Leni Robredo declared that he's going to run, nag-start na naging viral ang withdraw Isko. And hindi lang pina-withdraw si Isko, tinira, tinawag na Duterte 2.0, tinawag na Marcos 2.0. Sinira nila yung tao. Hanggang sa bumaba, naging single digit na lang yung kanyang survey. Although, sa isang survey lang naman yun ng publikos. Pero sa ibang survey, Isko nangunguna pa rin. So, in anyway, na-weekend. At ang isa pang na-weekend dito, yung chances na mag-unify ang oposisyon. Dahil paano pa mag-unify? Siniraan mo na yung tao. Nagkaroon na ng bad blood. Hindi lamang sa pagitan ng kandidato, kundi sa pagitan ng mga supporters. Hindi kasi nag-isip.
inuna agad yung dating gawi na black propaganda laban sa kaaway. Nasanay nasiraan si Marcos, nasanay nasiraan si Duterte. Hindi tiningnan yung strategy na teka muna magdahan tayo kasi hindi natin alam kung ano plano nitong Duterte at Marcos, baka magsanib puwersa to, patay tayo. Akala kasi tatakbo si Sara, tatakbo si Bongbong. Ako nga naniniwala ako na itong dalawang ito hindi ito maglalaban. Kasi hindi rational yun eh, kabubuhan yun. I'm sorry to use the word bobo. Tama, Hindi ka agree. gamitin yung isip na, no? Pagbabamanggain si Marcos at saka Duterte, hindi sabihin isa sa kanila mananalo, isa matatalo. Wala sa posisyon. Eh ano pa, dapat isa sa kanila ay presidente, isa vice, para pareho silang nasa posisyon. And I would even argue that based on reason, it will be a Bongbong Marcos Sara Duterte ticket. Why? It's easier. Isa lang panunumpa ang gagawin, isang movement lang, kumbaga sa chess, isa lang ang kagalawin mo na isa lang na move, mahirap. Sara will just take an oath as member of PDP Laban and then substitute for Bongo. That's it. And if both of them win, Sara can still become president in 2028. So they can still control. The Duterte-Marcos alliance can still be in office for 12 years and that's just 6 years. Wow. If only one of them win. You know what I'm saying? So, maraming tao nag-wish na si Sara ang tumakbo kapag na presidente. Eh, kung si Bongbong ang vice, sa 2028, matanda na yan, hindi na yan pwede maging presidente. O, ewan ko. But you know, so it's rather that Sara is younger, that Sara can run later. You know, that is just me. Okay? 71 si But Bongbong. in any case, Matapos term niya. kapag itong dalawa ay magsama, we see the spectrum. For some, it will be a nightmare. A bad dream. That you're going to have a Marcos as president, a Duterte for vice president, another Duterte for Senate president, and an ally that, of course, people also despise. Many in the yellows and the pinks despise. Gloria Macapagal Arroyo as Speaker of the House. And this is because Leni Robredo and her camp committed a tactical and fatal error of not pursuing unity talks, aborting it, and not just contented at aborting it, undermining it by savaging one potential ally. That's it. So yan mga kabanat yung pinakita ko sa inyo di-discuss ni Professor Contreras. Talagang diniin niya dito si Leni Robredo daw may kasalanan doon sa paghina ni Isko Moreno at itong paglakas din ni Bongbong Marcos dahil nga itong si Leni Robredo yung matandaan bagay hindi naman literal na si Leni Robredo ang tumira bagkus yung mga kasamahan niya no yung mga supporters niya talaga like ngayon ang tumitira kay Bongbong Marcos continue nga pagtira itong si mga Carpio. So doon ako kay issue doon kay Inday Sara Duterte masakit yung binira ni pagka makita ito ng mga DDS talagang masasaktan dahil doon sa part na sinabi na si President Duterte niya maraming pinangako na hindi naman natupad. So nakikita ko rin yan marami siyang pangako may mga pangako yan na nangako na gano'n mamaya ibabawiin like yung sinasabi niya ikukulong niya itong mga oligarko at itong mga subil minura niya yan di ba ang dami niyang minura ngayon ay bandang huli nagsorry din at hindi natin alam kung anong ginawa niya dun sa utang na sinasabi nila napakalaking utang at iwan ko lang kung nasingil niya yun ang nangyari dun tapos yung si Mayor Sara Duterte naman daw sabi ni Professor laging nagsasabi hindi ako tatakbo kinalaunan tumakbo din na niya kaya medyo nadismaya rin siya so baka nagtaka kayong mga kabanat na ang part ng discussion ni Professor Tonyo ay hindi niya sinabi na patungkol sa lakas kasi itong nangyari itong discuss niya ay nung 10 pa no kasi kahapon lang lumipat si Sara 11 ginawa niya itong video na ito ay 10 so baka magtaka kayo so yan lang mga kabanat mag-ingat kayo palagi at good night kita-kits tayo bukas ulit.